Bulag sa pag-ibig, bulag sa katotohanan, hanggang sa tuluyan akong binulag ng asawang sinamba ko. Iniwan sa bangin, nawalan ng anak, at pinagnakawan ng dangal. Ngunit ang pusong dinurog, muling nabuo sa apoy ng paghihiganti. Ako si Almira Valdez, at sa aking pagbabalik bilang Mira, sisiguraduhin kong bawat luha ko ay babayaran ninyo ng buong buhay ninyo. Handa na ba kayong harapin ang liwanag na kikitil sa inyong kadiliman? Sino nga ba ang tunay na bulag? Huwag kang mainip, Mama. Konting tiis na lang. Kapag naipanganak na niya ang bata at naisali na ang lahat ng ari-arian ng mga Valdez sa pangalan ko, hindi na natin siya kailangan. She is just a vessel for the inheritance now. Nothing more than a useless piece of meat. Napatitig ako sa kawalan habang nakasandal sa mabigat na pintong na ranang silid-aklatan. Ang boses na yon, ang malambing babaritong boses ni Severino na dati ay nagpapatibok ng puso ko sa tuwa, ay tila ba isang matalim na balisong na dahan-dahang humihiwa sa aking kaluluwa. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng lason, malamig, at walang bakas ng pag-ibig na ipinangako niya sa akin. Sa harap ng altar, 3 taon na ang nakalilipas. Napatingin ako sa aking mga kamay. Hawak-hawak ko ang isang maliit na sapatos ng sanggol na kulay puti na maingat kong nilagyan ng borda sa loob ng ilang linggo. Namamaga ang aking mga daliri dahil sa manas ng pagbubuntis at ang bawat tusok ng karayom ay nagdulot ng kirot, ngunit binaliwala ko iyon. Akala ko, ang sapatos na ito ang magiging simbolo ng aming bagong simula bilang isang pamilya. Sa loob ng aking sinapupunan, naramdaman ko ang malakas na sipa ng aking anak. Tila ba nagrereklamo sa biglang panlalamig ng katawan ng kanyang ina. Naririnig ko rin ang mahinang pag-untog ng mga butil ng rosaryo ni Doña Leticia. Ang tunog na yon na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan dahil akala ko ay banal ang aking biyenan, ay tila ba naging hudyat ng aking kamatayan. Siguraduhin mo lang, Severino, sagot ni Doña Leticia sa isang tonong tila naguutos. Masyado nang matagal ang pagtitiis natin sa babaeng yan. Pagkatapos ng anibersaryo ninyo, kailangang matapos na ang lahat. I want those coconut mills under our name, legally and permanently. Unti-unting nanghina ang aking mga tuhod. Ang hanging malalanghap ko sana ay tila ba naging bubog na bumabara sa aking lalamunan. Gusto kong sumigaw, gusto kong pumasok sa loob at sampalin ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Ngunit ang aking katawan ay tila naging rebultong yelo. Ang pawis na namumuo sa aking noo ay malamig pa sa tubig ng ulan. Pakiramdam ko ay dahan-dahang nadudurog ang bawat buto sa aking dibdib. Isang tahimik na pagkawasak na walang sino mang makakarinig kundi ako lamang. Inayos ko ang aking sarili nang marinig ko ang papalapit na mga yapak sa pinto. Mabilis akong lumayo at nagtungo sa hapagkainan, pilit na pinapakalma ang aking nanginginig na mga kamay. Doon ay nakahanda ang paboritong adobo sa gata ni Severino. Buong maghapon ko yung inihanda. Kahit pa nahihilo ako at masakit ang aking likod dahil sa bigat ng aking tiyan. Niluto ko yon ng may pagmamahal. Bawat sangkap ay hinaluan ko ng pangarap para sa aming hinaharap. Ngunit ngayon, ang amoy ng gata at pampalasa ay tila amoy ng isang mabulok na bangkay para sa akin. Bumukas ang pinto at lumabas si Severino. Suot ang kanyang pinakamatamis na ngiti. Ang ngiting pumatay sa aking pagkatao. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking balikat. Ang init ng kanyang palad ay tila uling na pumapaso sa aking balat. Happy 3rd anniversary, my queen. Bulong niya bago ako hinalikan sa noo. Bakit tila namumutla ka? Napagod ka ba sa paghahanda ng lahat ng ito? You shouldn't have exerted too much effort, Almira. Mahalaga ang kalusugan mo. Lalo na ang batang dinadala mo. Tumingin ako sa kanyang mga mata, naghahanap ng kahit katiting na konsensya, ngunit wala akong nakita, kundi ang sarili kong refleksyon. Isang babaeng malapit ng itapon sa basurahan. Inabot niya sa akin ang isang maliit na kahon.
Sa loob nito ay isang kwintas na ginto na may pendant na hugis krus. Isinuot niya ito sa akin at habang nararamdaman ko ang malamig na metal sa aking leeg, pakiramdam ko ay isa itong tanikala na dahan-dahang humihigpit. May sorpresa ako sa iyo bukas. Patuloy niya habang hinihimas ang aking tiyan. Pupunta tayo sa Sierra Madre, isang maikling bakasyon bago ka manganak. Doon tayo magdiriwang, malayo sa ingay ng syudad. Just you, me, and the stars. Sierra Madre. Ang bundok na yon na dati ay pangarap kong mapuntahan kasama siya, ngayon ay tila ba naging isang dambuhala na handang lumamon sa akin. Tumingin ako kay Doña Leticia na nakatayo sa likuran ni Severino. Hawak pa rin ang kanyang rosaryo, ang kanyang mga mata ay tila sa isang buwitre na naghihintay na mamatay ang kanyang biktima. Tumalikod ako para kumuha ng tubig, pilit na itinatago ang luhang gustong kumawala sa aking mga mata. Hinarap ko ang bintana kung saan tanaw ang malawak na taniman ng niyog na pagmamay-ari ng aking pamilya, ang kayamanang naging mitya ng aking kamatayan. Sa dinami-dami ng mga panalangin na inalay ko para sa kaligayahan ng pamilyang ito. Sa dami ng sakripisyong ibinigay ko para maging sapat sa paningin nila, bakit sa huli, ang tanging halaga ko lang ay ang mga papel na iniwan ng aking ama? Ganito na lang ba ang katapusan ng aking kwento? Isang biktima na iaalay sa altar ng kasakiman. Dito na tayo, Almira. Dito matatapos ang lahat ng paghihirap mo. Ang boses ni Severino ay kasing lamig ng hanging humahampas sa aming sasakyan dito sa tuktok ng Sierra Madre. Habang dahan-dahan niyang pinapatay ang makina, ang katahimikan ng paligid ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa aking paghinga. Tanaw ko sa labas ng bintana ang makapal na hamog na lumalamon sa mga puno. Tila ba maging ang kalikasan ay nakikiramay sa dilim na naghihintay sa akin. Naramdaman ko ang paghaplos niya sa aking pisngi. Ang kamay na dati ay nagbibigay sa akin ng init at seguridad, ngayon ay tila balat ng ahas na dumidikit sa aking muka. Sa kabilang kamay ko, mahigpit kong hawak ang isang makapal na shawl na niniting ko para sa kanya. Iniisip na baka lamigin siya sa itaas ng bundok. Isang hangal na pag-aalaga para sa isang taong ang balak ay itapon ako sa hukay. Bakit tayo narito, Severino? Masyadong mapanganib ang lugar na ito para sa akin, lalo na sa lagay ng anak natin. Pilit kong pinatatatag ang aking boses, kahit na ang bawat himay-may ng aking puso ay nanginginig na sa takot. Hindi siya sumagot. Sa halip, lumabas siya ng sasakyan at pinagbuksan ako ng pinto. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang kanyang mukha ay hindi na ang arkitektong pinakasalan ko. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, parang dalawang itim na butas na walang hangganan. Hinawakan niya ako sa braso, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang gwardiyang naghahatid ng bilanggo sa bitayan. Dinala niya ako sa mismong gilid ng bangin. Ang tunog ng mga tuyong dahon na nadudurog sa ilalim ng aming mga paa ay tila ba tunog ng aking sariling mga pangarap na isa-isang nawawasak. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng aking tiyan. Ang bawat sipa ng aking anak ay tila isang babala na tumakas ako, ngunit wala na akong matatakbuhan. Alam mo, Almira, masyado kang mabait, masyado kang mapagtiwala. Simula niya habang nakatingin sa malalim na bangin. At ang kabaitan mo, iyan ang magiging mitya ng iyong katapusan. Sa tingin mo ba ay minahal kita? Ang minahal ko ay ang mga lagda mo sa bawat dokumento ng mga Valdez. Ang bawat sentimo na kinuha ko sa inyo ay mas matamis pa sa bawat halik na ibinigay mo. Kasabay ng kanyang mga salita ay ang biglang paglabas ng isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Bago ko pa man maunawaan ang nangyayari, naramdaman ko ang isang matinding hapdi na tila balikidong apoy na ibinuhos sa aking mga mata. Ang sakit ay hindi mailalarawan. Tila ba may milyon-milyong karayom na sabay-sabay na tumutusok sa aking balintataw. Narinig ko ang sarili kong sigaw na pilit na kumakawala
sa aking lalamunan, ngunit ang tanging lumabas ay isang paos na hininga ng pagdurusa. Huwag kang mag-alala, hindi mo na kailangang makita ang mukha ko. Hindi mo na rin makikita kung paano ko uubusin ang lahat ng pinaghirapan ng ama mo. Ang huling narinig kong halakhak ni Severino bago ko naramdaman ang isang malakas na tulak sa aking balikat. Nawalan ng lupang tuntungan ang aking mga paa. Sa gitna ng kadiliman at hapdi, naramdaman ko ang hanging humahampas sa aking katawan habang ako ay nahuhulog sa kailaliman. Ang bawat pagtama ng aking katawan sa mga sanga ng puno ay tila ba pagbura sa aking nakaraan. Hanggang sa maramdaman ko ang isang malakas na pagbagsak at ang lahat ay naging payapa sa gitna ng sakit. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nawalan ng malay. Ang tanging alam ko ay ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aking mukha ay tila ba mga luha ng langit. Sinubukan kong idilat ang aking mga mata, ngunit ang tanging naroon ay isang makapal, mabigat, at walang hanggang kadiliman. Kahit ang liwanag ng buwan ay hindi na kayang pumasok sa aking mundo. Narinig ko ang marahang kaluskos ng mga damo sa aking paligid. Isang kamay na magaspang ngunit puno ng kalinga ang humawak sa aking noo. Huwag kang malikot, iha. Mapanganib ang mga sugat mo. Ang boses ng isang matandang babae, tila ba nagmumula sa kailaliman ng lupa, ang bumasag sa katahimikan. Sa sino ka? Nasaan ako? Bakit? Bakit wala akong makita? Ang tanong ko sa pagitan ng aking mga hikbi. Naramdaman ko ang isang malamig na telang ipinunas sa aking mga mata, ngunit ang hapdi ay nananatili pa rin. Nasa mabuti kang kamay, Almira Valdez. Ako si Luwalhati, ang sagot ng matanda. Ngunit kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Ang liwanag na dati mong kinasanayan ay kinuha na nila sa'yo. Wala ka nang makikita sa mundong ito, kundi ang dilim na iniwan ng iyong asawa. Napaiyak ako ng malakas habang hawak-hawak ko ang aking tiyan. Sa gitna ng kawalan, isa lang ang tanong na paulit-ulit na bumabalot sa aking isipan habang nararamdaman ko ang dahan-dahang paglamig ng aking katawan. Paano na ang anak ko? Paano ako lalaban sa isang mundong hindi ko na makita? Habang ang mga taong dapat ay nagprotekta sa akin, ang siyang mismong nagbaon sa akin sa lupa. Kailangang lumabas na ng bata, Almira. Masyado siyang nabulabog sa pagkakahulog mo. Kung hindi mo ilalabas ang lahat ng lakas mo, dalawa kayong kukuunin ng kabilugan ng buwan. Ang boses ni Nanay Luwalhati ay tila nanggagaling sa kabilang mundo. Nakahiga ako sa isang malamig na banig sa loob ng kanyang dampa. Ang amoy ng mga nilagang dahon at mapait na halamang gamot ay humahalo sa amoy ng sarili kong dugo. Wala akong makita. Ang tanging mundo ko ay ang hapdi sa aking mga mata, na tila ba may mga buhay na uling na nakabaon sa aking bungo at ang tila binibiyak na sakit sa aking balakang. 7 buwan pa lang. Masyado pang maaga. Pero tila ba pati ang bata sa loob ko ay natatakot na manatili sa isang katawang puno ng pait at kamatayan. Hindi ko kaya, nanay. Ang sakit. Hindi ko na kaya. Ang bulong ko, habang ang aking mga daliri ay mariing nakabaon sa gilid ng banig, dahan-dahang winawasak ang mga hibla nito. Kaya mo, iha. Isipin mo ang mga taong gumawa nito sa'yo. Huwag kang mamamatay nang hindi nila nararanasan ang bagsik ng isang ina. Ang bawat salita ni Nanay Luwalhati ay tila isang hagupit ng latigo na nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Umaling-awngaw ang aking ungol ng paghihirap sa buong kuweba, isang tunog na hindi na sa tao, kundi sa isang sugatang hayop na pilit kumakawala sa bitag. Sa bawat pag-iri ko, nararamdaman ko ang pag-agos ng aking huling pag-asa. Hanggang sa maramdaman ko ang isang mainit na bigat na lumabas sa aking katawan, kasunod ng isang nakabibinging katahimikan. Walang iyak, walang tunog. Nanay, bakit? Bakit hindi siya umiiyak? Nasaan ang anak ko?
Ibigay mo sa akin ang anak ko. Ang boses ko ay puno ng panginginig. Ang aking mga kamay ay pilit na kinakapa ang hangin. Naghahanap ng kahit anong init na mahahawakan sa gitna ng aking pagkabulag. Narinig ko ang mabigat na buntong hininga ni Nanay Luwalhati. Narinig ko ang marahang pagtulo ng tubig mula sa kisame ng kuweba. Bawat patak ay tila isang pako na ibinabaon sa aking kabaong. Pagkatapos ay naramdaman ko ang paglapit niya at ang paglalagay ng isang maliit, malamig, at walang buhay na katawan sa aking mga bisig. Patawad, Almira. Hindi kinaya ng bata ang bagsik ng pagkahulog. Wala na siya. Hindi ako nakapagsalita. Ang aking mundo, na dati nang binalot ng kadiliman, ay tila ba tuluyan ng gumuho sa kailaliman ng lupa. Niyakap ko ang maliit na sanggol, ang aking mga luha, na humahalo sa dugo at gamot sa aking mga mata, ay pumatak sa kanyang walang buhay na pisngi. Ang sakit ay hindi na nanggagaling sa mga sugat ko. Ang sakit ay nanggagaling sa katotohanang ang tanging dahilan ng aking pananatili ay kinuha na rin sa akin. Severino, Leticia. Ang boses ko ay naging isang malamig na bulong, isang sumpa na tila nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Kinuha niyo ang paningin ko, kinuha niyo ang yaman ko, at ngayon, kinuha niyo ang anak ko. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking kamay sa aking mukha. Hinahaplos ang mga magaspang na sugat at nanunuyot na balat na iniwan ng asido. Ang bawat hapdi ay naging paalala ng aking sumpa. Ang Almira na marunong magmahal at magpatawad ay namatay na kasabay ng huling hininga ng batang ito. Ang tanging natitira ay isang balat na walang laman, isang kaluluwang naghihintay na muling magliyab. Nanay Luwalhati, ang sabi ko habang ang aking mga mata ay nakatitig pa rin sa kawalan. Ngunit ang aking puso ay nakakakita na ng isang madugong landas. Turuan mo akong mabuhay sa dilim. Turuan mo akong pumatay nang hindi gumagamit ng patalim. Dahil isinusumpa ko, bawat patak ng dugo ng anak ko, ay lulunurin ko sila hanggang sa makiusap sila para sa kanilang kamatayan. Inangat ko ang aking ulo at kahit wala akong makita, naramdaman ko ang hanging pumapasok sa loob ng dampa, ang simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng laya at ang amoy ng paparating na bagyo. Hindi ako mamamatay rito. Hindi sa ganitong paraan. 3 taon. 3 taon akong nabilanggo sa loob ng sarili kong katawan sa isang mundong ang tanging kulay ay uling. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, tinuruan ako ni Nanay Luwalhati na makakita gamit ang aking mga pandinig, ang aking pangamoy, at ang bawat dulo ng aking mga daliri. Tinuruan niya akong basahin ang direksyon ng hangin sa pamamagitan ng dampi nito sa aking balat at kilalanin ang bawat halaman sa gubat sa pamamagitan ng tekstura ng kanilang mga dahon. Almira, pakinggan mo ang kumpas ng mga puno. Madalas niyang sabihin habang nakaupo kami sa labas ng dampa. Ang mundong kinuha nila sa iyo ay hindi nawala. Nagbago lang ang paraan ng pagyakap nito sa iyo. Habang lumilipas ang mga araw, ang hapdi sa aking mga mata ay napalitan ng isang malamig na kapangyarihan. Ang aking mga kamay na dati ay pinalambot ng karangyaan, ngayon ay magaspang na at puno ng mga peklat mula sa paggawa ng mga halamang gamot, ngunit mas matibay pa ito sa bakal. Bawat gabi, bago kami matulog, nararamdaman ko ang paglapit ni Nanay Luwalhati upang lagyan ng sariwang katas ng mga dahon ang aking mga talukap. Isang gabi, habang ang ulan ay marahang tumatama sa aming bubungang anahaw, hinawakan ni Nanay Luwalhati ang aking kamay ng mahigpit. Ang kanyang hininga ay naging mababaw, tila ba isang kandilang malapit nang maubos ang mitya. Iha, kailangan mo nang malaman ang katotohanan. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang kaluskos ng mga tuyong dahon.
Hindi aksidente na dito ka dinala ng tadhana. Maraming taon na ang nakalilipas, ang pamilya Coronel, ang pamilya ng asawa mo, ang siyang nagnakaw ng lupain ng aking mga ninuno. Ginamit nila ang dahas at panlilinlang para palawakin ang kanilang imperyo. Ang mga Valdez at Coronel, matagal na silang nagbubulag-bulagan sa kanilang mga kasalanan. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang aking pagkabulag ay tila naging isang malinaw na salamin. May iniwan akong lihim sa ilalim ng pinakamatandang puno ng niyog sa dulo ng iyong plantasyon sa Quezon. Patuloy niya, habang ang bawat salita ay tila ba isang huling habilin. Doon ay nakabaon ang mga dokumentong magpapatunay sa mga ilegal na transaksyon ng mga koronel, ang mga nakatagong utang at ang mga ebidensya ng kanilang pangungurakot sa kumpanya ng iyong ama. Iyan ang magiging sandata mo, Almira. Iyan ang susi sa iyong muling pagbangon. Naramdaman ko ang pag-agos ng luha sa aking mga mata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa utang na loob na hindi ko kailanman mababayaran. Nanay Luwalhati, bakit mo ito ginagawa para sa akin? Ang tanong ko, sa pagitan ng aking mga hikbi. Dahil ikaw ang magtatapos sa sinimulan nilang kadiliman. Ang huling narinig kong bulong niya bago tuluyang naging tahimik ang kanyang silid. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang malungkot na awit ng mga kuliglig sa labas at ang sarili kong pagtangis. Wala na ang babaeng nagdugtong ng aking buhay sa gitna ng kawalan. Inilibing ko si Nanay Luwalhati sa tabi ng aking anak sa ilalim ng malaking puno ng nara. Doon, sa gitna ng Sierra Madre, iniwan ko ang aking huling bakas ng kahinaan. Tumayo ako ng matuwid. Hinayaan kong haplusin ng hangin ang aking mukha. Almira? Isang boses ng lalaki, malalim at puno ng pag-aalala, ang bumasag sa aking pag-iisa. Naramdaman ko ang paglapit ng isang tao. Ang amoy niya ay hindi amoy ng gubat. Amoy siya ng malinis na papel, ng gamot, at ng mundong matagal ko nang iniwan. Sino ka? Ang tanong ko, habang ang aking mga kamay ay automatikong kumuha ng isang matulis na kahoy sa aking tabi. Ako si Doktor Isandro Peña, ang sagot niya, at naramdaman ko ang paglapit ng kanyang init. Huwag kang matakot. Kaibigan ako ng iyong ama. Matagal ka naming hinanap, Almira. Pinapadala ako ni Nanay Luwalhati. Bago siya pumanaw, nagpadala siya ng sulat sa akin. Sinabi niya sa akin ang lahat. Naramdaman ko ang paghawak niya sa aking balikat. Isang hawak na puno ng respeto at proteksyon. Handa ka na bang makitang muli ang mundo? Ang tanong niya. At sa pagkakataong yon, naramdaman ko ang isang kakaibang kuryente ng pag-asa na dumaloy sa aking katawan. Hindi ko lang gustong makitang muli ang mundo, Doktor. Ang sagot ko, habang ang aking mga daliri ay mariing nakakuyom. Gusto kong makita nila ang bawat luha na ibinayad ko para sa sandaling ito. Dalhin mo ako sa Manila, tapos na ang panahon ng pagtatago. Ang dilim na dati ay aking bilangguan, ngayon ay naging aking kakampi. Handa na akong harapin ang mga halimaw na nag-akalang patay na ako. Handa ka na ba, Almira? Sa oras na alisin ko ang huling saplot sa iyong mga mata, wala nang balikan ang desisyong ito. Ang boses ni Dr. Isandro ay kalmado, ngunit nararamdaman ko ang panginginig ng kanyang mga daliri habang dahan-dahan niyang kinakapa ang dulo ng puting benda sa aking ulo. Narito ako sa isang pribadong klinika sa Manila, isang silid na amoy gamot, amoy kalinisan, at amoy ng bagong pag-asa. Malayo ito sa amoy ng nabubulok na dahon at basang lupa sa Sierra Madre. Ang silya na kinauupuan ko ay malambot at gawa sa mamahaling tela, isang marangyang pakiramdam na dati ay bahagi ng aking buhay. Ngunit ngayon ay tila ba isang kakaibang banyaga sa aking balat. 3 buwan na ang nakalilipas mula nang sumailalim ako sa serye ng masakit na operasyon.
Ang bawat pagturok ng karayom, ang bawat hiwa ng anesthesia, at ang mahabang oras ng paghihintay sa gitna ng hapdi ay tinanggap ko ng walang reklamo. Dahil bawat sakit na nararamdaman ko sa aking muka ay maliit na halaga lamang kumpara sa apoy ng galit na nagpapanatiling buhay sa aking kaluluwa. Alisin mo na ang lahat, doktor. Ang sagot ko. Ang aking boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Handa na akong harapin ang anumang iniwan ng asidong yon sa aking mukha. Naramdaman ko ang marahang pag-ikot ng benda. Sa bawat saplot na natatanggal, tila ba may mga bahagi ng aking lumang pagkatao ang unti-unting nalalaglag sa sahig. Ang kadilimang naging kanlungan ko sa loob ng mahabang panahon ay dahan-dahang binubutas ng isang nakasisilaw na puting liwanag. Masakit, mahapdi. Pilit kong ipinikit ang aking mga mata dahil sa biglaang pagsalakay ng liwanag, ngunit narinig ko ang mahinang pagpapatibay ng loob ni Isandro. Dahan-dahan lang, Almira. Hayaan mong tanggapin ng mga mata mo ang liwanag. Dahan-dahan kong imulat ang aking mga talukap. Sa simula, ang lahat ay malabo. Tila ba nakatingin ako sa ilalim ng malalim na tubig. Ngunit unti-unti, ang mga anino ay nagkaroon ng hugis. Nakita ko ang puting kisame, ang mga makabagong kagamitang medikal, at ang mukha ni Isandro, isang lalaking may matatalinong mata at isang nangiting puno ng pagpapakumbaba. Ngunit hindi siya ang gusto kong makita. Tumayo ako, kahit medyo nahihilo pa, at lumakad patungo sa malaking salamin sa dulo ng silid. Narinig ko ang pigil na hininga ng mga nurse sa paligid, ngunit wala akong pakialam. Itinaas ko ang aking kamay at hinawakan ang aking mukha. Ang babaeng nakatingin sa akin mula sa salamin ay hindi na ang Almira na kilala ng mundo. Wala na ang mapupungay na mata na puno ng pangarap at pagtitiwala. Ang mga mata ko ngayon ay tila dalawang malalim na lawas sa gabi, madilim, tahimik at mapanganib. Ang aking balat na dati ay sinira ng asido ay naging makinis na muli dahil sa galing ni Isandro. Ngunit ang bawat guhit ng aking muka ay tila ba nililok mula sa malamig na marmol. Hindi na ako ang biktima na itinapon sa bangin. Ako na ngayon ang reyna na bumangon mula sa sariling libingan. Salamat, Isandro. Ang bulong ko habang hinahaplos ang aking pisngi. Ang boses ko ay wala ng panginginig. Ito ay naging matalas at malamig. Tila ba isang punyal na nakatago sa ilaim ng sutla. Hindi lang mukha mo ang nabago, Mira, ang sabi ni Isandro habang nakatingin sa aking refleksyon. Tinawag niya akong Mira, ang bagong pangalan na gagamitin ko upang burahin ang nakaraan. May kung anong apoy sa mga mata mo na nakakatakot tingnan. Sigurado ka na ba sa gagawin mo? Maaari nating gamitin ang batas. Maaari nating ipakulong si Severino nang hindi mo kailangang dumaan sa ganitong klaseng paghihiganti. Hinarap ko siya. Ang liwanag ng araw na pumapasok sa bintana ay nagpatingkad sa aking bagong anyo. Ngunit ang puso ko ay nananatiling nasa ilalim ng anino ng Sierra Madre. Ang batas ay para sa mga taong may dangal, doktor. Ngunit ang mga koronel ay walang kaluluwa. Gusto kong makita silang unti-unting nawawalan ng hininga habang nakatingin sa mukhang ito. Ang sagot ko. Gusto kong bawiin ang bawat sentimo na kinuha nila sa aking ama. Gusto kong maranasan nila ang pakiramdam ng maging bulag sa gitna ng katotohanan. Lumapit ako sa mesa at kinuha ang mga dokumentong dinala ni Isandro. Ito ang mga ulat tungkol sa kalagayan ng Valdez Coconut Mills. Sa loob ng 3 taon, dinala ni Severino ang kumpanya sa bingit ng pagbagsak dahil sa kanyang maluhong pamumuhay at maling mga desisyon. Ginawa nilang gatasan ang pamanang iniwan ng aking ama. Nagsisimula na ang pagbagsak ng kanilang imperyo, ang sabi ko habang tinitingnan ang listahan ng mga utang ni Severino. Kailangan ko lang ng isang pagkakataon upang ipakita sa kanila ang kanilang bagong amo. May malaking pagtitipon sa susunod na linggo.
ang impormasyon ni Isandro. Iyon ang anibersaryo ng kumpanya. Naroon ang lahat ng mga investor, ang mga tauhan, at syempre, si Severino at ang kanyang ina. Magkasama silang magdiriwang ng tagumpay na ninakaw nila sa iyo. Naramdaman ko ang isang mapait na ngiti sa aking mga labi. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay tila ba naghahanda para sa isang digmaan. Isinuot ko ang aking itim na salamin, isang simbolo ng aking nakaraan. Ngunit ngayon ay magsisilbing proteksyon para sa aking susunod na hakbang. Mira del Rosario, ang pag-uulit ko sa aking bagong pangalan. Isang mayamang investor mula sa ibang bansa na interesadong isalba ang nalulubog na kumpanya ng mga koronel. Iyan ang makikita nila, Isandro. Isang anghel na may dalang pera, ngunit may dalang impyerno sa likod ng bawat ngiti. Lumabas ako ng klinika kasama si Isandro. Ang ingay ng lungsod, ang usok, at ang nagmamadaling mga tao ay tila ba isang masayang musika sa aking pandinig. Hindi na ako natatakot sa liwanag, hindi na ako natatakot sa ingay. Habang sumasakay ako sa sasakyan, tumingin ako sa langit. Naalala ko ang huling gabi sa Sierra Madre, ang lamig ng ulan, at ang huling hininga ng aking anak. Maghintay ka lang, Severino, ang bulong ko sa hangin. Ang babaeng pinatay mo ay nagbabalik na. At sa pagkakataong ito, wala nang asidong makakabulag sa akin sa gagawin kong paniningil. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan patungo sa sentro ng Manila, nararamdaman ko ang unti-unting paglapit ng aking hustisya. Ang gabi ay tapos na, ngunit ang tunay na dilim para sa mga koronel ay magsisimula pa lamang. Ang amoy ng mamahaling pabango, ang kislap ng mga dambuhalang kristal na ilaw sa kisame, at ang tunog ng malambing na musika ay tila ba isang pangarap na binalot ng kasinungalingan. Nakatayo ako sa harap ng engrandeng ballroom ng Manila Hotel, suot ang isang itim na gown na gawa sa seda na yumayakap sa aking katawan, tila ba isang pangalawang balat. Sa aking leeg ay nakasabit ang isang diamanteng kwintas na kasing lamig ng aking puso. Huminga ako ng malalim. Ang bawat hakbang ko sa makapal na alpombra ay tila ba pagtapak sa mga alaala ng aking kamatayan. Tanaw ko sa dulo ng bulwagan ang isang malaking banner. Valdez Coronel Coconut Mills, 15 years of excellence. Isang malaking insulto. Ang pangalan ng aking ama ay idinikit sa pangalan ng mga taong pumatay sa kanya sa lungkot at pumatay sa akin sa dilim. Easy ka lang, Mira, ang mahinang bulong ni Isandro sa aking tabi. Nakasuot siya ng eleganteng tuxedo. Ang kanyang presensya ay nagsisilbing angkla ko sa gitna ng naglalakihang alon ng galit. Tandaan mo, ikaw si Mira del Rosario, isang bilyonaryang galing sa Singapore. Hindi ka nila kilala. Ngumiti ako ng tipid, isang namang ngiti na hindi umaabot sa aking mga mata. Kilala ko sila, Isandro, at sapat na yon. Nang pumasok kami sa loob, tila ba huminto ang mundo. Naramdaman ko ang pagsunod ng mga tingin ng mga panauhin. Narinig ko ang mga bulungan tungkol sa kung sino ang misteryosong babaeng ito na tila ba may dalang sariling liwanag. Ngunit ang hinahanap ko ay 2 tao lamang. At doon, sa gitna ng entablado, nakita ko siya. Si Severino. Mukhang mas matanda siya. May mga guhit na ng stress sa kanyang noo, marahil dahil sa palubog niyang kumpanya. Ngunit naroon pa rin ang mapanlinlang niyang karisma. Katabi niya si Doña Leticia, na suot ang isang tila banal na kulay puting terno. Hawak pa rin ang kanyang gintong rosaryo habang nakikipagplastikan sa mga matataas na opisyal. Severino, may bagong dating na investor. Narinig kong sabi ng isa sa kanyang mga tauhan. Dahan-dahang humarap si Severino. Sa sandaling magtama ang aming mga mata, naramdaman ko ang isang matinding kuryente ng puot na dumaan sa aking mga ugat. Ngunit nanatili akong kalmado. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa.
Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkagulat at paghanga. Isang pamilyar na tingin na dati ay nagpaparamdam sa akin ng pag-ibig, ngunit ngayon ay nagpapasuka sa akin. Good evening. Ang boses ni Severino ay puno ng kuryosidad habang lumalapit siya sa amin. I don't think we've been formally introduced. I am Severino Coronel, the CEO of this establishment. Inabot ko ang aking kamay. Nang maramdaman ko ang balat niya sa aking palad, tila ba nagbalik ang hapdi ng asido sa aking mukha. Ang lamig ng ulan sa Sierra Madre at ang katahimikan ng aking anak. Ngunit hindi ko binawi ang aking kamay. Pinisil ko yon ng sapat upang maramdaman niya ang aking presensya. Mira del Rosario, ang maikli kong sagot. Ang boses ko ay matamis, ngunit may talim ng yelo. Miss del Rosario, the Singaporean mogul, ang sabi ni Severino. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asang makakakuha siya ng pondo mula sa akin. I've heard so much about your success. It's an honor to have you here. The honor is mine, Mr. Coronel. Ang sagot ko habang dahan-dahang tinitingnan ang paligid. Maganda ang iyong kumpanya, ngunit nabalitaan ko na medyo mabuway ang mga pundasyon nitong mga huling taon. Bahagyang natigilan si Severino, ang kanyang nangiti ay bahagyang kumupas. Business has its ups and downs, you know how it is. But with the right partner, we can easily go back to the top. I agree, ang sabi ko. Habang lumalapit sa akin si Doña Leticia, tiningnan ako ng matanda ng masuri. Tila ba may hinahanap siyang pamilyar sa aking mga mata. You look very familiar, Hija. Ang sabi ni Doña Leticia, ang kanyang boses ay puno ng pagduda. Parang nakita na kita noon. Hindi ako kumrap. Talaga, Doña Leticia? Marahil ay sa mga panaginip mo lang ako nakita. O baka sa iyong mga alaala. Tumawa ako ng mahina. Isang tunog na tila ba mga kristal na nababasag. I have a face that people often mistake for someone else. But I assure you, there is only one Mira del Rosario. Kumuha ako ng isang baso ng champagne mula sa waiter na dumaan. Itinaas ko ito sa harap ni Severino. To a new partnership, Mr. Coronel, ang sabi ko. And to the things that we thought were already buried, but eventually find their way back to the surface. Uminom si Severino. Hindi alam na ang lason ng kanyang sariling kasakiman ay dahan-dahan ko nang inihahain. Ngunit bago pa man matapos ang aming pag-uusap, isang munting kamay ang humawak sa laylayan ng aking gown. Napatingin ako sa ibaba. Isang batang lalaki, may suot na maliit na tuxedo at may mga matang tila ba nakatingin sa kawalan kahit na nakaharap siya sa akin. Ang puso ko ay tila ba tumigil sa pagtibok. Daddy, sino po siya? Ang tanong ng bata. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking buong katawan. Ang batang ito, ang mga mata niya. Bakit kamukhang kamukha siya ng Severino na una kong minahal? Daddy, sino po siya? Bakit ang bango-bango niya? Ang inosenteng tanong ng bata ay tila isang malakas na sampal na nagpabingi sa akin sa gitna ng maingay na ballroom. Nakatingin ang bata sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ngunit walang pokus. Isang anyo na pamilyar sa akin. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan at ang mabilis na pagtibok ng aking puso na tila ba gustong kumawala sa aking dibdib. Miko, huwag kang makulit. This is Miss Mira, a very important guest, ang sabi ni Severino habang hinahawakan ang balikat ng bata. Tumingin siya sa akin, may bakas ng pag-aalinlangan at pagmamalaki. He is my son, Miss Del Rosario. Patawad kung nagambala ka niya. He has some issues with his vision since birth. Son, anak. Ang salitang yon ay tila asidong pumatak muli sa aking kaluluwa habang ako ay naghihirap sa putikan at dilim ng Sierra Madre. Habang tinatangisan ko ang anak naming namatay daw sa pagkakahulog. Si Severino ay may ibang buhay? May ibang anak? O ito ba ang anak na sinabi ni Nanay Luwalhati na pumanaw na? He's
A handsome boy. Ang pilit kong sagot. Ang boses ko ay halos maglaho sa hangin. Dahan-dahan akong yumuko upang mapantayan ang bata. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong amuyin ang kanyang buhok. Ngunit ang tanging nagawa ko ay ang dahan-dahang haplusin ang kanyang maliit na kamay. Ang balat niya ay malambot, kasing lambot ng pangarap na ninakaw sa akin. Nice to meet you, Miko. Ang bulong ko. Ang ganda ng pangalan mo. Miss Del Rosario, pasensya na uli. Singit ni Doña Leticia. Dahan-dahang hinila ang bata palayo sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila mga punyal na sumusuri sa bawat galaw ko. Masyadong malapit ang mga bata sa mga taong hindi namin kakilala. Miko, go to your yaya. Pinanood kong mailayo ang bata. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila paghatak sa aking bituka. Ngunit kailangan kong maging matatag. Hinarap ko si Severino. Ibinalik ang maskara ng isang malamig na negosyante. He's charming, Mr. Coronel. Ngunit mukhang marami kang itinatagong sikreto sa likod ng iyong kumpanya. Ang panimula ko, ang boses ko ay puno ng malisya. Nabalitaan ko ang tungkol sa mga utang ninyo sa bangko at ang tungkol sa mga maling liquidation ng pondo ng mga Valdez. Nanlaki ang mga mata ni Severino. Bahagya siyang lumapit sa akin. Pilit na ibinababa ang kanyang boses upang hindi marinig ng kanyang ina. Miss Del Rosario, let's talk about this privately. Ang aking ina, hindi siya dapat maabala sa mga teknikal na detalye ng negosyo. She is a woman of faith. She doesn't understand these things. Oh, I see. Ngumiti ako ng makahulugan. Ang ibig mo bang sabihin ay may mga bagay kang ginagawa na hindi niya alam? Isang lihim na account, marahil. Isang paraan upang maisalba ang sarili mo kung sakaling lumubog ang barko? Nakita ko ang paglunok ni Severino. Ang takot sa kanyang mga mata ay tila isang masarap na pagkain para sa aking nagugutom na galit. I can help you, Severino. Ang bulong ko, ang boses ko ay tila isang mapang-akit na kanta ng sirena. Maari nating ilipat ang natitirang assets ng Valdez Mills sa isang offshore account sa Singapore. Sa ganoong paraan, hindi ito mahahawakan ng mga creditors. At higit sa lahat, hindi ito makokontrol ng iyong ina. You will be the sole king of your empire. Singapore, offshore, ang pag-uulit niya, ang kasakiman ay unti-unting lumalamon sa kanyang takot. Pero paano si Mama? Ang lahat ng pirma ay kailangan sa kanya. Masyadong maraming red tape kapag kasama ang matatanda. Ang sagot ko habang dahan-dahang inaayos ang kanyang kurbata. Ang bawat dampi ng aking daliri ay tila isang sumpa. Kung talagang gusto mong isalba ang kumpanya, kailangan mong kumilos ng mag-isa. Isipin mo si Miko. Isipin mo ang kinabukasan ninyo. Trust me, Severino. I know how to handle these things. Habang abala kami sa pag-uusap, hindi ko napansin na nakatitig sa amin si Doña Leticia mula sa malayo. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na naglalaro sa kanyang rosaryo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagduda at selos. Nang matapos ang gabi, habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, naramdaman ko ang tagumpay. Ang lason ng pag-aalinlangan ay naitanim ko na sa pagitan ng mag-ina. Alam kong hindi mapigilan ni Severino ang kanyang sarili na magnakaw mula sa sariling ina para sa pangakong kaligtasan. Ngunit sa loob ng mansyon ng mga koronel, isang kakaibang tensyon ang namumuo. Pumasok si Doña Leticia sa silid ni Severino matapos akong umalis. Nakita niya ang isang lumang Amerikana ni Severino na nakasabit sa upuan. Isang bagay na kumikinang sa bulsa nito ang kumuha ng kanyang atensyon. Dahan-dahan niyang kinuha ang bagay na yon. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Isang lumang gintong singsing. Ang singsing na may ukit ng pangalang Almira. Ang singsing na dapat ay kasamang nahulog sa bangin 3 taon na ang nakalilipas. Paano ito napunta rito?
Ang panginginig na tanong ni Doña Leticia sa katahimikan ng silid. Patay na siya. Sigurado akong patay na siya. Buhay ang anak ko, ngunit sa kanyang mundo, ako ay isang estranghero lamang. Ang kaisipang ito ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na itinatama sa aking puso habang nakatitig ako sa lumang gate ng Convent of San Sebastian. Maalikabok ang paligid. Amoy insenso at tuyong bulaklak. Isang lugar na tila ba kinalimutan na ng panahon. Dito, ayon sa impormasyong nakuha ni Isandro, dinala ang isang sanggol na natagpuan sa kagubatan ng Sierra Madre 3 taon na ang nakalilipas. Isang sanggol na ayon kay Doña Leticia ay patay na, ngunit ayon sa tadhana ay patuloy na humihinga. Naramdaman ko ang paglapit ni Sister Maria, isang matandang madre na may mukhang puno ng kapayapaan. Miss Del Rosario, salamat sa inyong donasyon. Malaking tulong ito para sa mga bata, lalo na para kay Miko. Sister, maaari niyo bang ikwento sa akin kung paano napunta rito si Miko? Ang tanong ko, pilit na pinatitibay ang aking boses. Interesado lang ako sa kanyang pinagmulan bago ko siya tuluyang suportahan. Huminga ng malalim ang madre. Isang gabi ng malakas na ulan, may isang babaeng dumating. Balot na balot siya ng itim na belo. May dala siyang sanggol, isang sanggol na halos hindi na humihinga dahil sa ginaw at gutom. Sinabi niya na nakuha ang bata sa gilid ng bangin. Ang babaeng iyon. Hindi ko nakita ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga kamay ay puno ng mamahaling alahas. At bawat buwan, nagpapadala siya ng pera para sa bata. Sa ilalim ng isang kondisyon, huwag na huwag ipapaalam sa sinuman ang tungkol kay Miko. Ang bawat salita ni Sister Maria ay tila isang pako na ibinabaon sa aking kabaong ng galit. Doña Leticia. Ang babaeng iyon ay hindi lang ako pinatay. Ninakaw din niya ang tanging bagay na magpapatunay na ako ay isang ina. Itinago niya si Miko, hindi dahil sa awa, kundi dahil marahil ito ang kanyang huling alas. Isang paraan upang kontrolin si Severino o protektahan ang kanilang pamilya mula sa sumpa ng kanilang mga kasalanan. Nasaan siya? Ang bulong ko. Dinala ako ni Sister Maria sa isang maliit na hardin. Doon, nakaupo sa isang kahoy na upuan si Miko. May hawak siyang maliit na bolang gawa sa tela. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kinakapa ang tekstura ng bola. Tila ba bumubuo siya ng sarili niyang mundo sa gitna ng kanyang kadiliman. Lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan. Ang tunog ng aking mga hakbang sa tuyong damo ay tila ba isang kumpas ng musikang malungkot. Nang maramdaman niya ang aking presensya, itinigil niya ang kanyang paglalaro at itiningala ang kanyang mukha. Ang mga mata niya, ang mga matang kasing dilim ng sa akin, ay tila ba naghahanap ng liwanag na ipinagkait sa kanya. Nandyan ka po ba ulit, Miss Mabango? Ang tanong ng bata. May bahid ng pananabik sa kanyang boses. Naramdaman ko ang pagguho ng aking buong pagkatao. Lumuhod ako sa kanyang harap. Hindi alintana ang dumi sa aking mamahaling damit. Hinawakan ko ang kanyang maliliit na kamay. Ang init ng kanyang balat ay tila isang kuryenteng bumuhay sa bawat patay na himaymay ng aking puso. Oo, Miko, nandito ako. Ang sagot ko. Ang aking boses ay gumaralgal dahil sa luhang pilit kong pinipigilan. Bakit po kayo umiiyak? Ang tanong niya habang dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay upang kapain ang aking mukha. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa aking mga mata, sa aking ilong, at sa aking mga labi. Basang-basa po ang mukha niyo, parang ulan. Wala ito, Miko. Masaya lang ako na makita ka. Ang pagsisinungaling ko, sa loob-loob ko, gusto kong isigaw sa buong mundo na ako ang kanyang ina. Gusto kong kunin siya at itago sa lahat ng mga taong nanakit sa amin. Ngunit alam kong hindi pa ito ang tamang panahon. Kung kukunin ko siya ngayon, malalagay siya sa panganib. Alam mo po, Miss Mabango, ang sabi ni Lola Leticia,
Ang nanay ko daw po ay isang anghel na nasa langit na. Ang sabi ni Miko, ang kanyang boses ay puno ng inosenteng paniniwala. Pero kapag naririnig ko ang boses nyo, parang nararamdaman ko na hindi naman kayo nasa langit. Parang nandito lang po kayo sa tabi ko. Napahagulgol ako ng tahimik. Niyakap ko ang bata ng mahigpit. Ibinabaon ng aking mukha sa kanyang maliit na balikat. Ganito na lang ba? Ang sarili kong anak ay naniniwalang patay na ako dahil sa kasinungalingan ng mga koronel? Habang yakap ko si Miko, ang aking galit ay naging isang malamig na determinasyon. Ang bawat luha ng anak ko, ang bawat taon na lumaki siyang walang ina, ay babayaran ni Doña Leticia at Severino ng higit pa sa kanilang kayamanan. Samantala, sa mansyon ng mga koronel, ang takot ay tila isang epidemyang dahan-dahang kumakalat. Doña Leticia ay nakaupo sa kanyang silid. Ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang singsing ni Almira. Ang bawat kaluskos ng pinto, ang bawat ihip ng hangin sa kurtina ay tila babulong ng isang multong nagbabalik. Severino! Ang sigaw ng matanda nang pumasok ang kanyang anak. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sigurado ka bang patay na si Almira? Sigurado ka bang wala nang nakakita sa kanya sa Sierra Madre? Mama, ano ba? 3 taon na ang nakalilipas. Ang inis na sagot ni Severino. Ako mismo ang tumulak sa kanya. Walang mabubuhay sa ganong kalalim na bangin, lalo na't bulag siya. Kung ganoon, paano ito napunta sa bulsa mo? Itinaas ni Leticia ang singsing. Ang singsing na ito, ibinigay mo ito sa kanya nung anibersaryo ninyo. Paano ito babalik dito kung wala ang may-ari nito? Namutla si Severino. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Mamarahil ay naiwan ko lang yan noon. Hindi ko alam. Nagsisinungaling ka. Ang baulok na sabi ni Leticia. May naglalaro sa atin, Severino. At ang babaeng iyon, si Mira del Rosario. May kung ano sa kanya na nagpapakaba sa akin. Kailangan nating malaman kung sino talaga siya bago niya tayo tuluyang ubusin. Sa labas ng mansyon, ang langit ay dahan-dahang nagdidilim. Isang bagyo ang namumuo sa malayo. Tila ba naghahanda sa pagbabalik ng tunay na may-ari ng lahat ng kanilang tinatamasa. Ito na ang pagkakataon mo, Severino. Isang pirma mo lang at magiging malaya ka na mula sa anino ng iyong ina. Magagawa mo na ang lahat ng gusto mo nang hindi humihingi ng permiso sa kanya. Ang boses ko ay tila isang haplos ng sutla sa gitna ng malamig na opisina ni Severino. Nakaupo siya sa kanyang malaking silya na gawa sa balat ng hayop. Ang kanyang mukha ay halatang puyat at puno ng tensyon. Sa harap niya ay ang mga dokumentong inihanda ni Isandro, isang kasunduan na maglilipat ng lahat ng natitirang kontrol ng Valdez Coronel Mills sa isang huwad na kumpanya sa Singapore na nasa ilalim ng aking pangalan. Naramdaman ko ang kaba sa kanyang mga kilos, ang pag-alog ng kanyang binti sa ilalim ng mesa, ang paulit-ulit na pag-aayos ng kanyang kurbata at ang paraan ng paghawak niya sa kanyang baso ng alak. Alam kong kagat na siya sa pain. Ang kasakiman niya ay mas malakas pa kaysa sa anumang katapatan niya sa kanyang ina. Sigurado ka ba rito, Mira? Ang tanong niya. Ang boses ay paos at nanginginig. Kapag nalaman ni Mama na inunahan ko siya sa paglilipat ng mga ari-arian, hindi ko alam kung ano ang gagawin niya. She thinks she owns everything. She thinks I'm still the little boy who follows her every command. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahang inikot ang kanyang silya upang harapin ako. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay nakakasuka, ngunit pinanatili ko ang aking matamis na ngiti. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa kanyang balikat, isang haplos na tila ba isang bitag na dahan-dahang humihigpit. You are a grown man, Severino. Isang mahusay na arkitekto, isang matalinong negosyante. Ang bulong ko malapit sa kanyang tainga. Bakit ka papayag na maging tau-tauhan lang? Isipin mo si Miko. Kapag nakuha natin ang pera mula sa Singapore,
Maaari natin siyang dalhin sa pinakamagaling na doktor sa Amerika. He can see again. We can be a family, away from the bitterness of this house. Narinig ko ang kanyang malalim na pagbuntong hininga. Ang pagbanggit ko sa pamilya at kay Miko ay ang huling tulak na kailangan niya. Hindi niya alam na ang bawat salitang binitawan ko ay isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kinabukasan. You're right. I deserve this. Kami ni Miko, deserve namin ang buhay na ito. Ang sabi niya habang dahan-dahang kinuha ang mamahaling fountain pen sa ibabaw ng mesa. Naramdaman ko ang isang matinding kuryente ng tagumpay sa aking mga ugat habang pinapanood ko ang pagdampi ng dulo ng panulat sa puting papel. Ang tunog ng dahan-dahang paggasgas ng tinta sa dokumento ay tila ba ang pinakamagandang musika na narinig ko sa buong buhay ko. Isang pirma, isang desisyon, at ang lahat ng pinagnakawan nila sa akin ay dahan-dahang bumabalik sa aking mga kamay. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagpirma, biglang bumukas ang pinto ng opisina ng walang babala. Ang tunog ng pagtama ng kahoy na pinto sa dingding ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng silid. Nakatayo sa pintuan si Doña Leticia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang muka ay kasing puti ng chalk. At ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang gintong rosaryo. Severino, ano ang ginagawa mo? Ang sigaw ng matanda, ang boses ay puno ng puot at pagtataksil. Anong mga papel iyan? Bakit kasama mo ang babaeng ito sa oras na ito ng gabi? Mabilis na itinago ni Severino ang mga papel sa ilalim ng isang folder. Ang kanyang mukha ay namula sa huli at takot. Mama, wala ito. Business matters lang. You shouldn't be here. Business matters? Lumakad si Leticia patungo sa mesa. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay tila ba mabilis na tibok ng isang pusong puno ng galit. Huwag mo akong gawing tanga. Nakita ko ang paraan ng pagtingin mo sa kanya. Nakita ko kung paano mo dahan-dahang tinatalikuran ang lahat ng itinayo natin. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng panginginig na galit. At ikaw, sino ka ba talaga? Bakit tila ba bawat hakbang mo ay nagdadala ng kaguluhan sa pamilyang ito? Simula nang dumating ka, naging balisa ang anak ko. Simula nang dumating ka, bumalik ang mga alaalang dapat ay matagal nang nabaon sa lupa. Nanatili akong kalmado. Tumayo ako nang matuwid. Ang aking muka ay tila ba isang pader na walang emosyon. I'm just an investor, Doña Leticia. Isang taong gustong isalba ang inyong kumpanya. Ngunit kung ang pagtulong ko ay tila ba isang kaguluhan para sa inyo, marahil ay tama si Severino. Marahil ay kailangan na niyang magdesisyon ng mag-isa. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang aking ina, Mira. Singit ni Severino. Pilit na nagpapanggap na nasa panig pa rin siya ni Leticia. Ngunit nakita ko ang kanyang kamay na mahigpit na nakahawak sa folder sa ilalim ng mesa. Umalis ka na, ang sabi ni Leticia sa akin. Ang boses ay tila isang malamig na utos. Umalis ka sa pamamahay na ito bago ko ipatawag ang mga gwardiya. Ngumiti ako ng bahagya. Isang ngiting puno ng lihim na tagumpay. As you wish, Doña Leticia. Good night, Severino. I hope you made the right choice tonight. Naglakad ako palabas ng opisina. Naramdaman ko ang matalim na tingin ni Leticia sa aking likuran. Ngunit bago ko tuluyang lisanin ang mansyon, siniguro ko na maririnig nila ang huling salitang magpapatulog sa kanila sa takot. Oh, by the way, Severino, ang sabi ko habang nakahawak sa hawakan ng pinto. Nakalimutan mo palang kunin ang isang dokumento. Ang tungkol sa mga lupaing kinuha sa Sierra Madre. It seems someone is looking into it. Someone from the pot. Narinig ko ang pagbagsak ng baso ni Severino sa sahig. Ang tunog ng nababasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa buong hallway. Hindi na ako lumingon pa. Sa labas, ang ulan ay nagsisimula nang pumatak. Tila ba naghahanda sa isang malaking baha na tatangay sa lahat ng kanilang kasinungalingan.
Hawak ko na ang kanilang leeg. Ang kailangan ko na lang gawin ay ang dahan-dahang paghigpit ng aking kamay hanggang sa mawalan sila ng hininga. Akala niyo ba ay tapos na ang lahat? Ngayong gabi, ang anino ng nakaraan ang siyang lalamon sa inyong kasalukuyan. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong grand ballroom, sapat na upang mapatigil ang bawat tawanan, bawat kalansing ng baso, at bawat bulungan ng mga piling panauhin. Nakatayo ako sa gitna ng entablado, sa ilalim ng nakasisilaw na spotlight. Suot ko ang isang kulay dugong gown na gawa sa Frances na lace, isang kulay na sumisimbolo sa bawat patak ng sakit na ibinayad ko sa loob ng 3 taon. Sa harap ko, si Severino ay nakatayo sa tabi ng podium. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito na dahan-dahang napapalitan ng matinding takot. Ilang minuto lang ang nakalilipas, ipinakilala niya ako bilang ang tagapagligtas ng Valdez Coronel Mills. Ipinagmalaki niya ang aming partnership sa harap ng mga investors. Ngunit habang nakatingin ako sa kanya, ang tanging nakikita ko ay ang lalaking tinalikuran ako sa gitna ng ulan sa Sierra Madre. Miss Del Rosario, anong ibig mong sabihin? Ang nauutal na tanong ni Severino. Pilit na pinapanatili ang isang pilit na ngiti para sa mga kamera. This is a celebration. Let's not get carried away with metaphors. Celebration? Tumawa ako ng mahina. Isang tunog na tila bahunin ng hangin sa loob ng isang abandonadong simbahan. Isang pagdiriwang para sa isang imperyong itinayo sa pagnanakaw at pagpatay. Isang pagdiriwang para sa mga taong nag-akalang ang kadiliman ay sapat na upang itago ang kanilang mga kasalanan. Naramdaman ko ang paggalaw sa gilid ng entablado. Si Doña Leticia ay naglalakad patungo sa akin. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa puting pulbos na dahan-dahang nagbibitak-bitak. Umalis ka na rito, Mira. Wala kang karapatang bastusin ang aming pamilya. Guards, ilabas ang babaeng ito. Walang aalis. Ang sigaw ko. At sa isang kumpas ng aking kamay, ang malaking screen sa likuran ko ay biglang umilaw. Ang tunog ng static ay napalitan ng isang malinaw na boses. Isang audio recording mula sa silid-aklatan noong gabi ng aking anibersaryo. Ang boses ni Severino na tinatawag akong isang pirasong karne na walang silbi at ang boses ni Doña Leticia na naguutos na tapusin na ang lahat. Kasunod nito ay ang mga dokumentong ipinirma ni Severino kagabi. Ang mga dokumentong nagpapatunay na lihim niyang ninanakawan ang sariling ina upang ilipat ang pera sa aking huwad na kumpanya. Narinig ko ang sabay-sabay na singhap ng mga tao sa ballroom. Ang tunog ng mga bulungan ay naging parang isang nagngangalit na dagat. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Severino. Ang kanyang baso ng champagne ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay tila bahudyat ng kanyang tuluyang pagguho. Sino ka ba talaga? Ang panginginig na tanong ni Leticia. Ang kanyang rosaryo ay nahulog sa sahig nang walang tunog. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay. Hinawakan ko ang aking itim na salamin at dahan-dahan itong tinanggal. Tumingin ako nang diretso sa kanilang mga mata. Ang mga matang dati ay bulag, ngunit ngayon ay naglalaboy ng apoy ng katotohanan. Hindi niyo ba ako kilala, Severino? Leticia? Ang tanong ko, ang boses ko ay kasing talim ng isang labaha. Ako ang babaeng sinabihan mong mukhang papel de liha ang mga kamay dahil sa pagtatrabaho para sa inyo. Ako ang ina ng batang itinapon niyo sa bangin. Ako, si Almira Valdez Coronel, ang asawang pinatay niyo, ngunit pinili ng tadhanang mabuhay. Ang katahimikan sa ballroom ay naging nakabibingi. Ang bawat mata ay nakatuon sa aking mukha. Sa mukhang binago ng agham, ngunit ang kaluluwa ay nananatiling puno ng mga galos ng nakaraan. Hindi maaari. Patay ka na. Nakita kitang nahulog. Ang sigaw ni Severino
Ang kanyang boses ay tila sa isang baliw. Sinubukan niyang lumapit sa akin, ngunit hinarangan siya ni Isandro at ng mga pulis na kanina pa naghihintay sa anino. Ang bangin ay malalim, Severino, ngunit ang katarungan ay mas malalim pa. Ang sabi ko habang dahan-dahang bumababa ng entablado. Kinuha niyo ang aking paningin, ngunit binigyan ako ng Diyos ng pagkakataong makita ang inyong tunay na anyo. Kinuha niyo ang aking yaman, ngunit ngayong gabi, kinuha ko sa inyo ang lahat. Wala na kayong kumpanya, wala na kayong dangal, at higit sa lahat, wala na kayong takas. Lumapit ako kay Doña Leticia, na ngayon ay nakaluhod na sa sahig, pilit na kinakapa ang kanyang rosaryo. Yumuko ako at bumulong sa kanyang tainga. Alam ko ang tungkol kay Miko, alam ko na itinago mo siya, at sisiguraduhin ko na ang bawat segundong kinuha mo sa aming dalawa ay pagbabayaran mo sa loob ng malamig na rehas. Tumalikod ako at naglakad palabas ng ballroom, hindi lumingon kahit isang beses. Sa likuran ko, narinig ko ang panggagalayti ni Severino at ang hikbi ng isang matandang babaeng nawalan ng lahat. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking dibdib. Nasaan si Miko? Sa gitna ng kaguluhang ito, nasaan ang aking anak? Nasaan ang anak ko? Leticia, sagutin mo ako. Nasaan si Miko? Ang sigaw ko ay yumanig sa mga pader ng ballroom na ngayon ay puno na ng mga tauhan ng batas at mga usisero. Ang bawat palamuti na kanina ay kumikinang sa karangyaan, ngayon ay tila ba mga basurang nagkalat sa sahig. Nakaharap ko si Doña Leticia, na ngayon ay nakaupo sa isang silya habang binabantayan ng dalawang babaeng pulis. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng kapangyarihan, ang mga labi niya ay nanginig, at ang kanyang mga mata ay tila ba nakatitig sa isang multong, hindi niya matakasan. Wala siyang kinalaman dito. Huwag niyo siyang isali. Ang tanging naisagot ni Leticia, ang boses ay halos isang bulong na hindi mo na makikilala. Si Miko, siya lang ang tanging natitira sa amin. Ninanakaw mo siya sa akin. Itinago mo siya sa isang madilim na tuwid na landas habang pinapaniwala mo ang lahat na patay na ang aking anak. Ang bawat salita ko ay punong-puno ng pait. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya bago ko tuluyang ubusin ang anumang natitirang bait sa katawan ko. Narinig ko ang kalansing ng mga posas. Si Severino ay dahan-dahang inilalabas ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay nakayuko. Ang buhok na dati ay maingat na inayos, ay ngayon ay magulo. At ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, hindi dahil sa nagawa niya, kundi dahil sa nahuli siya. Nang dumaan siya sa harap ko, tumigil siya sandali. Amoy alak siya, amoy ng pagkatalo. Almira, patawarin mo ako. Ang sabi niya, ang boses ay paos. Ginawa ko lang ang lahat dahil sa takot ko kay mama. Hindi ko gustong mabulag ka. Hindi ko gustong mamatay ang bata. Isang malakas na sampal ang ibinigay ko sa kanya. Isang sampal na naglalaman ng 3 taon ng dilim, ng bawat luha sa Sierra Madre, at ng bawat gabing hinanap ko ang init ng isang sanggol sa aking mga bisig. Hindi siya gumanti. Hinayaan niyang dumugo ang kanyang labi, habang dahan-dahan siyang hinihila palayo. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa sahig ay tila ba ang tunay na tunog ng pagbagsak ng Imperyong Coronel. Nasa sasakyan siya, sa likod ng hotel. Ang biglang pagsuko ni Leticia, ang kanyang balikat ay tuluyan ng bumagsak. Ipinautos ko kay Yaya Belen na dalhin siya roon para itago, para hindi niya makita ang gulo. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Tumakbo ako palabas ng ballroom, hindi alintana ang bigat ng aking gown o ang sakit ng aking mga paa. Kasunod ko si Isandro, na tila ba isang anino na laging handang sumalo sa akin. Ang bawat segundo ng aking pagtakbo ay tila ba isang taon ng paghihintay. Ang hangin sa labas ng hotel ay malamig, at ang ulan ay dahan-dahang tumitigil. Tila ba tapos na ang bagyo sa aking buhay. Sa dulo ng parking lot,
nakita ko ang isang itim na sasakyan. Doon, sa loob, nakita ko ang isang maliit na anyo. Binuksan ko ang pinto nang walang pag-aalinlangan. Nakatitig sa kawalan si Miko, hawak-hawak ang kanyang maliit na bolang tela. Nang marinig niya ang aking hingal, itinigil niya ang kanyang paggalaw. "Miss Mabango, ikaw po ba yan?" Ang tanong niya. Ang boses ay puno ng takot, ngunit may bahid ng pag-asa. Dahan-dahan ko siyang kinuha mula sa upuan. Niyakap ko siya ng higit pa sa anumang yakap na ibinigay ko sa buong buhay ko. Ang amoy ng kanyang balat, ang lambot ng kanyang buhok, at ang tunog ng kanyang mabilis na tibok ng puso ay tila ba ang gamot na tuluyang naghilom sa lahat ng aking sugat. "Oo, Miko, ako ito," ang bulong ko habang ang aking mga luha ay bumabagsak sa kanyang balikat. "Hindi na tayo magkakahiwalay. Hinding-hindi ka na matatakot sa dilim dahil ako ang magiging liwanag mo." "Ina?" ang mahinang tanong ng bata. Ang salitang iyon, ang salitang 3 taon kong pinangarap na marinig, ay tila ba isang himala na umalingaw-ngaw sa paligid. Sabi ni Lola, "Nasa langit ka na, pero ang init ng yakap mo, parang hindi ka po galing sa langit. Parang nandito ka lang po talaga." "Nandito na ako, anak. Nandito na si Ina." Sa malayo, nakita ko ang pag-alis ng mga sasakyan ng pulis, dala ang mga taong sumira sa aking buhay. Ang hustisya ay nakamit ko na, hindi sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Ang bawat dokumento na pinirmahan ni Severino ay nagbalik sa akin ang lahat ng pagmamay-ari ng mga Valdez. Ang yaman na kinuha nila ay gagamitin ko na ngayon para sa kinabukasan ng aking anak. Tumayo si Isandro sa tabi ko. Ang kanyang kamay ay marahang ipinatong sa aking balikat. "Tapos na ang laban, Almira. Oras na para bumalik sa Quezon. Oras na para mabuhay ng tunay." Tumingin ako sa langit. Ang mga ulap ay dahan-dahang nahahawi at ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimulang sumilip. Ang liwanag ay hindi na masakit sa aking mga mata. Ang liwanag ay tila ba isang pagbati mula sa mundong muli kong binuksan. Ang bawat hihip ng hangin dito sa aming plantasyon sa Quezon ay tila ba isang mahaba, malalim na paghinga ng kalayaan. Ang amoy ng sariwang niyog na humahalo sa alat ng dagat ay tila ba isang gamot na dahan-dahang nagbubura sa bawat pait na iniwan ng Sierra Madre. Nakatayo ako sa beranda ng aming lumang mansyon, ang mansyong binalot dati ng kasakiman ng mga koronel. Ngunit ngayon ay muling nagniningning sa ilalim ng tunay na liwanag ng mga Valdez. Hindi na ako si Mira del Rosario. Ibinaling ko na ang maskarang yon sa nakaraan. Ako muli si Almira Valdez, ngunit hindi na ang mahina at mahiyaing babae na madaling linlangin. Ang bawat guhit sa aking mukha, ang bawat kislap sa aking mga mata, ay patunay ng isang digmaang na ipanalo ko nang hindi gumagamit ng dahas. "Ina, tignan mo po, ang daming bulaklak sa labas." Narinig ko ang masayang sigaw ni Miko mula sa hardin. Kasama niya si Isandro, na dahan-dahang ginagabayan ang kanyang bawat hakbang. Sumailalim na si Miko sa kanyang unang operasyon sa tulong ng mga eksperto sa ibang bansa na kinuha ni Isandro. Kahit na malabo pa ang kanyang paningin, ang sabi ng mga doktor ay may malaking pag-asa na balang araw ay makikita niya ang kabuuan ng mundong ito. Pinanood ko sila mula sa malayo. Ang puso ko ay tila ba isang tuyong lupa na dahan-dahang dinidiligan ng ulan. Ang galit na dati ay nagpapatakbo sa akin ay napalitan na ng isang tahimik na determinasyon na maglingkod. Binago ko na ang pangalan ng kumpanya. Ngayon, ito na ang Luwalhati at Valdez Foundation. Ang mga pabrika na dati ay naging simbolo ng pang-aapi ay naging kanlungan na ngayon para sa mga kababaihang biktima ng karahasan at mga batang ulila na gaya ni Miko. Naramdaman ko ang paglapit ni Isandro. Tumayo siya sa aking tabi. Ang kanyang presensya ay tila ba isang matibay na haligi
na hindi kailanman nagbago. Mukhang malalim ang iniisip mo, Almira, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng init at respeto. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Isandro. Ang sagot ko habang nakatingin sa malawak na taniman. Sina Severino at Doña Leticia, nabalitaan ko na nahatulan na sila ng habambuhay na pagkabilanggo. At ang balita sa loob, tila ba nawawala na sa sariling isip ang matanda. Paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng isang sanggol na wala naman doon. Iyon ang batas ng karma, Almira. Ang bawat butil ng kasamaan na itinalim nila ay inani na nila ngayon, ang sabi ni Isandro. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay. Ngunit ikaw, kailan mo naman iisipin ang sarili mong kaligayahan? Tapos na ang laban. Ligtas na si Miko. Ligtas na ang pamanang iniwan ng ama mo. Tumingin ako sa kanya, sa mga matang laging nandoon noong ang tanging kasama ko lang ay ang dilim. Ang kaligayahan ko ay ang makitang masaya ang anak ko, Isandro, at ang makitang may mga babaeng nakakatayo muli dahil sa tulong ng foundation. Tungkol naman sa atin, huwag tayong magmadali. Ang puso ko ay tila ba isang sugat na kasasara pa lamang. Gusto ko munang matutunang mahalin ang sarili ko bago ko ibigay ang natitirang bahagi nito sa iba. Ngumiti si Isandro, isang ngiting puno ng pag-unawa. Maghihintay ako, Almira, kahit gaano pa katagal. Karangalan ko ang manatili sa tabi mo, bilang kaibigan o kahit anong itawag mo. Lumapit sa amin si Miko. Dahan-dahang kinakapa ang daan patungo sa akin. Nang maabot niya ang aking binti, binuhat ko siya ng dahan-dahan. Ang bigat niya sa aking mga bisig ay ang pinakamasarap na pasanin sa buong mundo. Ina, ang sabi ni Miko habang dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay upang haplusin ang aking mukha. Ang kanyang mga maliit na daliri ay dumaan sa aking pisngi. Tila ba binabasa ang bawat kwento ng aking buhay. Sabi ni Tito Isandro, ang ganda-ganda mo daw po. Para ka daw po talagang anghel. Naramdaman ko ang pag-ilap ng luha sa aking mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait. Salamat, anak. Ang mahalaga ay naririto na tayo. Wala nang mananakit sa atin. Tumingin ako sa dulo ng karagatan kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay ginto at rosas sa langit. Ang gabi ay darating na naman, ngunit hindi na ako natatakot. Dahil sa pagkakataong ito, ang kadiliman ay hindi na isang bilangguan, kundi isang tahimik na pahinga bago ang pagdating ng isang panibagong bukang liwayway. Ang aking paghihiganti ay hindi natapos sa kamatayan ng aking mga kaaway, kundi sa tagumpay ng aking muling pagkabuhay. Ilang taon na ang lumipas mula nang muling mabuo ang mga piraso ng aking durog na pagkatao. Habang nakaupo ako rito sa dalampasigan ng aming dampa sa Quezon, hinahayaan ko ang bawat dampi ng tubig dagat sa aking mga paa. Ang alat ng dagat ay hindi na nagpapaalala sa akin ng mga luha ng pait, kundi ng dalisay na yaman ng buhay. Ang sikat ng araw ay hindi na nakasisilaw. Ito ay tila ba isang mainit na yakap na nagsasabing ligtas na ako. Ang aking mga mata ay malinaw na. Nakikita ko na ang bawat pag-alon ng dagat, ang bawat pagsayaw ng mga puno ng niyog, at ang bawat kulay ng langit kapag papalubog na ang araw. Ngunit higit sa lahat, nakikita ko na ang mukha ng aking anak. Ina, tignan mo po ang kulay ng langit, parang kulay ng iyong gown noong anibersaryo natin sa foundation. Narinig ko ang masayang tinig ni Miko. Nakatayo siya malapit sa pampang, hawak ang isang makulay na saranggula. Ang kanyang mga mata, na dati ay nakatingin sa kawalan, ngayon ay nagniningning na sa tuwa habang sinusundan ang paglipad ng saranggola sa asul na kalawakan. Bagamat may suot siyang makapal na salamin, ang bawat kislap ng kanyang paningin ay isang himalang ipinagpapasalamat ko sa bawat tibok ng aking puso. Napakaganda, Miko. Kasing ganda ng iyong mga ngiti. Ang sagot ko
habang dahan-dahan akong tumatayo upang lapitan siya. Sa malayo, nakita ko si Isandro. Hindi na siya ang doktor na nag-oopera lamang sa aking mga sugat. Siya na ang naging katuwang ko sa pagpapatakbo ng aming foundation. Hindi siya nagmadali. Nanatili siyang tapat sa kanyang pangako na maghihintay hanggang sa maging handa ang aking puso. At ngayon, sa bawat paghawak niya sa aking kamay, nararamdaman ko ang isang uri ng pag-ibig na hindi nangaalipin, kundi nagpapalaya. Nabalitaan ko ang huling hininga ni Doña Leticia sa loob ng piitan noong nakaraang buwan. Namatay siyang mag-isa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa kanyang gintong rosaryo. Tila ba naghahanap ng kapatawarang hindi niya kailanman hiningi sa mga taong sinira niya. Si Severino naman ay nananatili sa likod ng rehas, isang anino na lamang ng lalaking dati ay sumamba sa yaman at kapangyarihan. Wala akong nararamdamang galit para sa kanila. Ang galit ay isang mabigat na pasanin na matagal ko nang ibinaon sa kailaliman ng Sierra Madre. Pinili ko ang patawad, hindi dahil karapat-dapat sila rito, kundi dahil karapat-dapat ang aking kaluluwa sa kapayapaan. Humarap ako sa malawak na karagatan, habang ang hangin ay marahang naglalaro sa aking buhok. Naalala ko ang Almira na itinapon sa bangin, ang babaeng bulag at puno ng takot. Kung makakausap ko siya ngayon, sasabihin ko sa kanya na ang kadiliman ay bahagi lamang ng paglalakbay patungo sa liwanag, na ang bawat hapdi ng asido ay mapapalitan ng tamis ng tagumpay. Ang aking buhay ay hindi na isang kwento ng biktima. Ito ay isang awit ng muling pagkabuhay. Sa bawat pagsikat ng araw sa Quezon, pinapaalalahanan ako nito na walang gabing hindi natatapos at walang sugat na hindi kayang hilumin ng panahon at pagmamahal. Ang tunay na liwanag ay hindi nanggagaling sa mga mata, kundi sa lakas ng pusong marunong bumangon pagkatapos ng bawat pagkakadapa. At sa piling ng aking anak at ng mga taong tunay na nagmamahal sa akin, alam kong hinding-hindi na ako muling maliligaw sa dilim. Tapos na ang bagyo. Ang paligid ay maliwanag na.